Ang partikular na bersyon na ito na nakita sa Maynila ay nilagyan ng O-30 unmanned turret na ginawa rin ng Elbit Systems. Tulad ng naiulat noong October 27, 2023, isang bagong batch ng ASCOD-2 armored vehicle ang dumating sa Subic, isang coastal municipality sa Pilipinas, na matatagpuan sa hilagang kanluran ng capital city Manila. Ayon sa impormasyong available noong panahong iyon, ang paghahatid na ito ay binubuo ng 8 ASCOD-2 Sabral light tank at isang ASCOD-2 na maaaring alinman sa ARV o isang command na variant. Gayunpaman, tulad ng naiulat noong ika-28 ng Oktubre taong 2023, kasama sa batch na ito ang kabuoang 20 ASCOD-2 na Sabra, kabilang ang 18 light tanks, isang command vehicle, at isang recovery unit. Ang mga sasakyang ito ay itinalaga para gamitin ng Philippine Army's Armor Pambato Division at bahagi ng Philippine Army's Light Tank Acquisition Project na iginawad sa Elbit Systems, isang Israeli defense company. Noong Enero 2021, nakakuha ang Elbit Systems ng 3 taong kontrata na nagkakahalaga ng $172 million para mag-supply ng mga Sabra light tank sa Philippine Army. Ang paghahatid ng mga tangke na ito ay inaasahang matatapos ngayong taon na may layuning italaga ang mga ito sa nag-iisang armored division ng Philippine Army. Kaya ano ang mga kakayahan ng bagong command vehicle na ito? Well, bilang panimula, nilagyan ito ng 30mm cannon, 7.62mm coaxial machine gun, at 12.7mm remotely operated weapon station. Nagbibigay ito ng maraming firepower para malabanan ang iba't ibang target, kabilang ang infantry ng kaaway, armored vehicle, at kahit na sasakyang panghimpapawid. Ang command vehicle ay mayroon ding ilang advanced na sensor at system, kabilang ang thermal imaging system, laser rangefinder, at GPS navigation system. Nagbibigay daan ito upang bumana sa lahat ng lagay ng panahon at tumpak na makipag-ugnayan sa mga target sa mahabang hanay.